Tapos mag-viral ng batang babaeng nagtitinda ng cheesy hotdog bun o ni Neneng B sa Quiapo. Itong si Rosmar, gumawa rin ng sarili niyang version ng cheesy hotdog bun. Kung titignan ninyo, may pagkakahawig yung itsura ng cheesy hotdog bun na tinitinda ngayon ni Rosmar dun sa cheesy hotdog bun na tinitinda ng batang babae o si Neneng B sa Quiapo. Naalala ko dati nung sobrang kasikatan ni Diwata, si Rosmar gumawa rin siya ng sarili niyang version ng parisan. Tapos ngayon, nung sumikat tong cheesy hotdog bun with coleslaw ni Neneng B, gumawa rin siya ng sarili niyang version. Naintindihan ko na business is business. So, ang ginagawa ni Rosmar is kumukuha siya ng inspirasyon. Ginagawa niyang inspirasyon yung mga pagkaing sobrang nagtitrending dito sa social media. Tapos pagkatapos mag-trending ng pagkain na yon, ang ginagawa niya, ginagawa niya ng sarili niyang version yung mga pagkain na yon. Kagaya ng pares ni Diwata, tsaka tong cheesy hotdog bun na sobrang sumikat dahil kay Neneng B. Hindi ako marketing specialist, pero bilang isang normal na consumer, bilang isang normal na mamimili, tingin ko ang ginagawa ni Rosmar bilang isang business owner, ginagaya lang niya yung mga nagtitrend na pagkain. Tapos, gagawa niya ng sarili niyang version. And I think sa perspective ng consumer kagaya ko, hindi siya maganda. Kasi ang nangyayari, halos lahat na lang ng sumisikat, halos lahat na nagtitrend na pagkain, ginagawa niya ng version. To the point na pwede mong isipin na wala ba siyang originality bilang isang businesswoman? Wala ba siyang sarili niyang idea na pwede niyang igawa sa sarili niyang produkto? Parang si Rosmar yung kapitbahay mo na kapag meron siyang nakitang sobrang mabentang pagkain, sobrang mabentang produkto sa tindahan mo, bibili rin siya at ibebenta rin niya yung ganong klaseng produkto sa tindahan niya.